Ang kwento ay sinasabi na dahil sa pagkahati na sumasakop sa buong mundo, wala nang ligtas sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkahati, ang bagong nilikha ng samahan ng mga gumagamit ng kakayahan ay naging pinuno sa mundo. Maraming mga pamilya ang nabuo upang makipagtulungan sa asosasyon upang makakuha ng kayamanan at parangalan. Ang mga pamilyang iyon ay binubuo ng mga mangangaso at mga pamilya na nais lamang ng kapangyarihan ang nagsimulang lumitaw sa mga pamilyang iyon. Ang mga pinakamalupit sa lahat, ang isang matandang lalaki ay nagpapakita sa kanila ng kanyang kamay at nagsasabi sa kanila na sabihin sa kanya ang modelo ng Sword Big Family. Ang mga taong nakatayo doon ay tumugon ng malakas, sinasabi ng diretso sa lahat, na maging malakas at sumusunod sa mga utos ang lahat. Isang lalaki na nakaupo sa sahig, si Big Guojian, tahimik na humarap sa ilang mga lalaki at nagsasabi na kasalanan niya na siya ay nasa masamang kalagayan. Ang lalaking nakatayo roon na nakapamulsa, kasama ang dalawa pang lalaki na nagngangalang Big Guojong. Nagsasabi na dapat na isang kahihiyan sa kanya na maging bahagi ng Divine Swords Big Family. Pagkatapos ay napayuko si Gojin at sinabi sa kanya na hindi niya ganap na magampanan ang maging modelo ng kanyang Divine Swords Big Family. Ipinakita sa kanya ni Guojong ang liham ng pag-aproba ng mga pinuno na isinulat upang paalisin si Guojin mula sa pamilyang ito. Dahil sa kanyang kamalasan, ngumiti si Guojo MG at sinabing inaprubahan ng Patriarka ang kanyang pagpapatalsik sa tagatanggal ng ruta ng kanang braso, vein at heart aura. Nakatingin siya sa kanya ng paarogante, na nagsasabing ang isang katulad niyang walang silbi at gumagamit kaunting talento, na basurang tulad niya ay walang lugar sa loob Divine Swords Big Family. Pagkatapos ay itinapon niya ang liham ng pag-aproba, at mayabang na nagsasabi sa kanya na 3 tao lamang ang hindi pumayag sa pagpapatalsik sa kanya. Galit na isinara ni Gojon ang kanyang kamay, iniisip na ang kanyang ama ay hindi sinubukang iligtas siya. Si Gojon ay tumingin kay Gojin na nakangiti at galit na nakatingin at sinabing, "Oo, ang kanyang ama, ang Patriarka, ang unang sumang-ayon sa sulat na ito sa kanyang sarili, na higit niyang iginagalang." Ngumiti si Gojun, maswerit lang na inutusan siya ng Patriarchal na tuparin ang kanyang approval order, kaya naman nandito siya kasama ang kanyang kasama. Nagalit si Gojim pagkatapos makinig sa kanya, at pagkatapos ay ipinatong ni Gojun ang kanyang kamay sa kanyang ulo. At sinasabi kay Gojim ng payabang na naabot niya ang ranggo bilang isang swordsmith sa edad 24. Ngunit naabot niya ang guilt ng 14 taon pa lamang siya. Tumingin Gojun sa kanya pagsasabing, kailangan niyang maghanda para sa kaukulang parusa para sa kanya. Pagkatapos ay pumalakpak siya ng 2 beses at inutusan ang kanyang kasama na hawakan siya. Mahigpit na hinawakan nila sa Gojin at kinaladkad siya. Pagkatapos ay sinubukan nilang payukuin siya sa pamamagitan ng pagsubsob ng kanyang ulo pababa, at siya ay sumisigaw na palayain siya. Ngunit walang sumasagot, itinuro siya ni Jun at sinabing baka madulas sila kung patuloy siyang gumagalaw ng may panunuya. At wala siyang choice kundi kunin kung ano ang para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Gojun na ang unang kondisyon ng pagpapatalsik sa kanya ay upang alisin ang ugat na walang kabuluhan sa kanyang kanang braso na ginamit niya sa pag-ugoy ng espada. Tumulo ang luha sa mga mata ni Gojin nang madinig ito kay Gojun nang may takot. Ang pangalawang kondisyon ay ang pagluwal ng aura sa kanyang puso. Tumakbo si Gojin patungo sa kanya upang salakayin siya, ngunit bumalik si Jun, at sumisigaw si Gojin na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang parangalan ang pangalan ng pamilya. Pinilit ni Gojin na tumakas. Sinisigaw niya na kahit tratuhin siya nito na parang basura at walang talent, mas nagsikap siya. Ngunit pinakawalan ni Gojun ang isang mahiwagang jerk at ibinaba siya. Ang isa pang lalaki ay inilagay ang kanyang kamay sa bibig ni Gojin, at si Jun, na itinaas ang kanyang kamay, ang Red Magic, ay gumagalaw sa kanyang kamay at sinabing, simulan ang proseso. Sa pagtaas ng kamay ni Gojun at sinasabing ginagawa nila kung ano mismo ang sinasabi ng mga utos sa kanila at hindi sila masyadong napupuot sa kanila. Nakaramdam ng unconscious si Gojin habang tinitingnan niya ang mga pulang sinag na kumakalat sa paligid. Ang kanyang magic tumama sa puso ni Gojin at naglalabas ng maraming dugo sa bibig ni Gojin. Pagkatapos gawin ito, isinara nila ng malakas at umalis. Makalipas ang 1 taon, nasusunog ang isang gusali at isang halimaw ang umaatake sa maraming tao. Pinatay niya ang maraming tao at pagkatapos ay dumaan sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa sa kanilang mga kamay. Ang mga tao ay tumatakbo pasulong upang iligtas ang kanilang buhay,
at maraming halimaw ang humahabol sa kanila upang pumatay. Mula sa pagkakatalsik sa Divine Sword's Big Family, tumingin-tingin si Gojin sa paligid at iniisip na maaaring ito ang itinuturing niyang pinakamasahol na sandali sa kanyang buhay. Ang opisyal, na higit sa kung ano ang nakita, ay lumilitaw sa kalangitan ng Korea. Mayroong malawakang sakuna, dahil kahit na ang kakayahan ng samahan ng gumagamit ay hindi maaaring hulaan ang pagkawasak na ito. At maraming halimaw ay tumalon mula roon, nakikipaglaban si Gojin habang lumilingon sa likuran, iniisip na ang malaking sukat ng halimaw na yun ay talagang malaki. Kaysa tumakbo siya, sa pag-aakalang mas mabuting makalayo na siya rito bago pa may mangyari sa kanya. Ngunit siya ay napahinto sa isang lugar kung saan nagkakalat ang dugo sa buong paligid. At saka nilagay ang kamay sa ilong niya dahil sa amoy ng dugo. Pagkatapos ay nagulat siya at tumingin siya doon na maraming bangkay ang nakarete sa sahig. Samantala, isang halimaw ang naglagay ng kanyang paa doon at tumingin si Gojin sa pag-aakalang tao yon. Siya nang inig sa takot nang mapagtanto na isang higanting halimaw ang nakatayo sa kanyang likurang bahagi. Kung saan lumabas ang malaking halimaw. Nagulat siya nang makita siya at ang halimaw na nagtaas ng kamay para salakayin siya. Ngunit tumalon ng mataas si Gojin at upang iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang lumapag mula sa pag-atake ng mga halimaw, at nagulat si Gojin nang makitang ang monster's power. Humawak si Gojin ng isang bakal sa pag-aakalang hindi siya makakagamit ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para atakihin siya at ang mga bagay na higit pa sa kanyang kapangyarihan. Galit na tumingin sa kanya ang halimaw at muling sinubukang maglapat ng suntok kay Gojin, ngunit umiwas siya upang iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos, sa pamamagitan ng paghawak sa tungkod na yon, sumulong si Gojin, patungo sa halimaw sa tulong ng kanyang kamay. Sa pag-iisip, susubukan niya, ngunit kung wala ang ugat ng kanyang aura, hindi niya ito mapapatay. Walang takot siyang gumagalaw patungo sa kanya, ngunit nauhan siya ng halimaw sa pagsuntok sa kanya at nahulog siya sa gilid. Ang halimaw ay umungol ng malakas nang makita siya, ngunit iniisip ni Gojin na sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang mukha, siya ay napakabilis at ayaw niyang mamatay ng ganito, pagkatapos ay tumalon siya ng mataas sa galit at sinubukang atakihin siya. At sinisigaw na hindi siya maaaring mamatay ng ganito lang, kaya itinaas niya ang kanyang kamay para patayin ang halimaw. Naaalala ni Jin ang mga alaala noong sinabihan siyang basura at hindi maaring mapabilang sa kanyang pamilya. Ang amang patriarka ang tiyak na nag-aproba sa nasabing liham ng pagpapatalsik. Matapos isipin yon, tumingin si Gojin sa kanyang pulso kung saan ginawa ang dalawang cut sign. Suspetsa niya na ang tungkod na hawak niya, pagkakita niya sa halimaw, na naalis ang kanyang pagkaduwag, na hindi makakalaban sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Gojin, binuksan ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kama malapit sa bintana. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at nag-iisip na dapat ay namatay siya sa halimaw na yon. Pagkatapos ay tumingin siya sa baba at iniisip na ang halimaw na yon ay itinaas ang kamay para patayin siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at nag-iisip ng kaduda-duda tungkol sa halimaw. Patuloy siyang nakatingin sa kamay niya. Pagkatapos ay iniisip ang mga bagay na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon at ang marka sa kanyang root vein ay nawala. Sumigaw siya na ito ang silid na pinagtataguan niya sa Divine Sword Big Family. Tumingin din siya sa upuan at sa mga file na nakalagay sa cabin aid malapit sa bintana. Tapos ay narinig niya ang alarm ng telepono, nakalagay sa table malapit sa kanya. Tiningnan niya ito at nagulat siya nang makitang 2020 na. Napagtanto niya na nagsisi siya 10 taon na ang nakaraan at naninirahan sa Divine Sword Big Family Building. Tumingin siya sa bintana at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kamay nang may pagdududa. Ngumiti siya, pagkatapos ay pawisan na bumalik siya sa Divine Sword Big Family na kinuha ang lahat sa kanya. Nagmamadali siyang tumitingin siya doon, iniisip na magsisirito, at pagkatapos ay malakas na sinampal sa kanyang mukha. Lumingon siya nang makitang may nagsabi sa kanya na huwag nang ulitin ito para kumpirmahin ito. Isang galit na higanting lalaki ang nakatayo doon at nakatingin sa kanya at sinabi sa kanya na ang kanyang master sa panahong ito ay isang walang karanasan na maliit na bata. Ang lalaking yun ay ngumiti na nagngangalang Blackstone habang sinasabing nagawa na ang kontrata, kaya kailangan na niyang ipakilala ang kanyang sarili. Tumingin lang siya ng tamahik kay Gojin pero hindi sumasagot. Sinabi ni Blackstone na siya ang pinakadakilang magic sword na nag-overturn sa royalties.
Nagtataka si Gojin sa sinasabi niyang Magic Swords contract, dahil hindi pa siya kailanman naging involved sa ganoong bagay. Yumuko si Blackstone, iniisip na siya ay maskulado at malakas. Ngunit ang master na kaharap niya ay medyo kalmado. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. At sinabing nawawala siya sa sarili, tama ba? Kaya ipinagpatuloy nila ang usapan. Inilarawan ni Blackstone na ang kanilang mga kaluluwa ay konektado dahil sa kontrata ng Magic Sword na kailangang maghatid sa kanya sa isang lugar ng pagsasanay. Dadalhin ni Blackstone si Gojin sa Sword Field at sasanayin siya. Nagulat si Gojin matapos niyang marinig ang lahat, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay sa harap niya at ipinikit ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung ano ang kontrata nito sa isang Magic Sword. Humawak si Blackstone sa kanyang baba sa pamamagitan ng pag-iisip na bilang siya ay responsable para sa kanyang paglaki. Dapat niyang tawagin siyang isang talentadong tagasunod. Pagkatapos marinig mula kay Blackstone, lumipat si Gojin pabalik sa kanyang kama at sinubukang matulog na lang. Sinasabi ni Gojin na maaring ang kaganapan at isang flashback bago siya mamatay, o marahil siya ay nananaginip. Nagtakip siya ng kumot sa kanyang mukha. Sabi ni Gojin kay Blackstone ang pang-aasar ni Ko Jun. Ngayon naman ang sabi ng lalaking ito, magic, sword at contract or whatsoever, pero sigurado siyang ito ay panibagong biro. Si Blackstone, galit, na tumingin sa kanya at pagkatapos ay sinabing hindi siya tao at hindi inaasahan ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang mukha at subukang matulog na lang. Sinabi ni Gojin na parang niloloko na naman siya ni Ko Junbik. Ngumiti si Blackstone pagkatapos marinig sa kanya at pagkatapos ay sinabi na ibig sabihin ay natatakot siya sa taong ito. Ngunit iminulat ni Gojin ang kanyang mga mata pagkatapos makinig sa kanya. Sinabi ni Blackstone ang taong nang aasar sa kanya at nais na insultuhan siya ay si Ko Jun, kung gayon ay tutulungan siya upang maghiganti at pabagsakin siya. Tinanggal niya ang kumot na nakabalot sa kanya at sumaya siya nang marinig ito, bumangon at nagtanong kung possible ba itong mangyari. Sinabi ni Blackstone na walang sino man ang pwedeng sum-ire sa kanya, at iyon ang nakasaad sa kontrata. Tapos sinarado ni Gojin yung kamay niya. Matapos siyang pakinggan na kailangan niyang magtiwala sa kanya at huwag sabihin sa kanya ang kasinungaling. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang nakasarang kamay, iniisip ni Jin, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang makapaghigantay siya. Naalala ni Gojin ang nakaraang sitwasyon kung saan inutusan ni Ko Jun ang kanilang kasama na palabasin ang kanyang aura at swords mula sa kanyang katawan. Kahit pa sumigaw si Gojin na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit walang sino man ang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at umalis. Matapos niyang maisip yun, nagalit si Gojin at naisip na ito na ang pagkakataon para makaganti sa Divine Sword Big Family. Pagkatapos niyang huminahon, sinabi ni Gojin na hindi siya lubos na naniniwala sa lahat ng sinabi siya. Pero kung madadali niya siya sa gusto niya, magtitiwala siya. Nagbigay galang si Blackstone sa pagyuko ng kanyang ulo. Si Blackstone ay nagsabi na good. At nararapat na ang settlement na ito ay maging sapat na dapat. At malakas niyang sinabi na ito ang status window. Ang asul na status window ay nagbibigay kay Gojin ng impormasyon na, kasama ang kanyang pangalan, edad, titulo, ranggo at iba pang impormasyon, ay nakasulat din dito. Nagulat si Gojin nang makitang ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nasa mababang antas, tulad ng estamina, mental, pisikal na karunungan at iba pang mga bagay. Nakakaramdam ng kakilakilabot na panghihina si Gojin sa pag-iisip tungkol sa kanyang sarili bilang pinakamababang ranggo. Mahina hong nakikinig si Gojin kay Blackstone na nagpapaliwanag na siya ay nasa mababang rank kumpara sa iba. Kaya kailangan nilang maasa siya. Mataimtim na nakatingin si Gojin sa kanya at ang kanyang sorpresa nang makita ang kanyang hitsura. Si Gojin na tumingin sa ibaba kung paano, nakita na ang kanyang hitsura dulo ay nagbago. At pagkatapos ay sinabi niya na nakita niyang nag-upgrade siya. Oo, iyon ay dahil sinusubukan niyang palakasin siya. Moreover, sabi niya ganito talaga siya. Ngunit sinabi ni Blackstones na ang kanyang master na si Gojin ay mahina. Kaya naman binago niya ang kanyang karanasan. Kinan-convert ni Blackstone ang kanyang hitsura sa swords. Dahil initially siya ay sword sa kanyang hitsura upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tumingin si Gojin sa kanya dahil para sa kanya ito ay imposible na ang tao ay magiging swords. Ngumiti si Blackstone at sinabi niya na para maibalik ang kanyang orihinal na kapangyarihan, kailangan niyang i-level up siya, ayon sa kanilang kontrata.
Pagkatapos makinig sa kanya, ibinaling ni Go-jin ang kanyang mukha, at sinasabing, wala siyang talento at hindi niya matulungang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Lumipat ang Blackstone sa panig ng oposisyon at sinabing hindi biro ang makipag-ugnayan sa isang master. Lalo na kung ito ay talagang malakas. Mas nakakatuwa naman na itaas ang antas ng isang taong blanko ang pahina tulad niya. Nagulat Go-jin nang makita ang window status at isang pakikipagsapalaran ang kailangan niyang gawin. Samantala ang kanyang quest benefit at reward points ay umabot sa 300 puntos. Sinabi ni Blackstone na sa sandaling gawin niya ang kanyang makakaya, magbabago ang mga puntos at ipapakita niya ang pinakamahusay na mga pamamaraan para sa kanyang pag-unlad. Tulad ng sinabi ni Blackstone na medyo nagagalit na. Kung matatawag siyang henyo susundin niya sasabihin niya. Matapos siyang pakinggan, pinakiusapan siya ni Jane na sabihin sa kanya ang dahilan para makontrata siya sa maraming tao. Seryoso siyang tinignan ni Blackstone at tinanong kung bakit siya nakipagkontrata sa kanya. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya na ang gulong ng Magic Sword ay sasabihin pagtatapos ng pagsubok na ito. Naghinala si Go-jin na makinig sa kanya at muling nagtanong tungkol sa gulong ng Magic Sword. Hindi tumugon sa kanya si Blackstone, at sinabing ang oras para sa pakikipagsapalaran ay nagpapakita sa kanya na ang stamina ay ang pambansang kapangyarihan. At ang pakikipagsapalaran ay nagsimula na. Tumakbo si Go-jin sa field ng pagsasanay, ngunit si Blackstone ay patuloy na sinasabi na siya ay huminga. Dahil ang kanyang new rotation ay mali, napaiyak na si Go-jin at sinabi niya sa kanya na tumakbo na lang. Huminga si Go-jin at sinabi na mahirap para sa kanya upang maabot ang layunin. Muling nagsimulang tumakbo si Go-jin, ngunit sinabi ni Blackstones na ang anggulo ng kanyang tuhod ay mali, at sa oras na ito ay hindi kasama ang oras ng training. Habang tumatakbo, natutorete na si Go-jin at hiniling kay Blackstone na manahimik na. At pagkatapos ay subaybayan ang kanyang paraan ng pagtakbo. Nakangiti si Blackstone, iniisip na interesado siya kahit anong tingin niya rito. Samantala, dumaan si Jun, napalingon sa kanya at naniniwalang ito ay si Go-jin. Habang tumatakbo, narinig ni Go-jin si Blackstones at pinapuna siya na parang naglalakad na lang siya. Pero galit si Go-jin at sinasabing siya ay tumatakbo. Sa tingin ni Blackstone, ang lalaking si Ko Jun-bik ay may matinding pagnanais kay Go-jin. Dahil ito nagulat nang makita siyang aktibo. Pansin ni Blackstone ang panloob na organ ng katawan ni Go-jin na puno ng puot. Ang araw ay sumikat sa katanghalian ay alam Go-jin na nasa likod niya si Blackstone. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay tapos na, ngunit siya ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kanya. Tumingala siya sa kanya, tapos sinabi ni Go-jin na sabihin sa kanya kung gagana, para hindi masayang ang oras niya, dahil marami siyang ginagawa ngayong araw. Habang nakaupo sa sahig, mayabang na sinabi ni Go-jin na at least ginawa niya ang sinabi niya sa kanya. Maaaring mentally obsessed siya, ngunit ang sabi ni Blackstone ay magkaiba ang mga ito. Galit na tumingin si Go-jin sa kanya, at nagsabi na, hindi, expression lang ito dahil sa pagsusumikap niya. At sinasabing sinusubukan niya ang kanyang pisikal na katayuan. Samantala, itinuturo ni Blackstone ang kanyang daliri at hinlalaki, at muli, lumilitaw ang impormasyon sa harap Go-jin, na nagpapahayag na tumaas ang kanyang estamina at pisikal na katayuan. Sinabi ni Go-jin na pagkatapos ng maraming ehersisyo, nakakakuha siya ng kaunting marka. Tapos galit na sabi na lagi daw sinasabi sa kanya ng lahat na wala siyang talent at potential. Naawa si Blackstone sa kanya, ngunit ngumiti sa kanya. Sinabi niya na siya edad na 15, at bukas ay magsisimula na ang susunod na hakbang. Kaya ngayon tapusin ang mga araw ng pagsasanay. Ngunit nag-inat-inat lang ng sarili si Go-jin. At sinabi niya na gusto niyang gumawa ng higit pang mga ehersisyo ngayon na at hindi bukas. Ini-stretch niya ang kanyang mga braso at sinabing magaan ang pakiramdam niya sa unang pagkakataon. Sa pagsasara ng kanyang kamay, iniisip niya, finally ginawa niya ito. Ngunit inihayag ni Blackstone na kapag pinwersa ng kanyang master, ang kanyang katawan ay magiging mahina. Lalo na kung gagawin niya ang sobrang pag-eehersisyo. Si Blackstone na nasa kanyang likuran ay pilit siyang pinapahinto. Dahil ang pagbabago sa mga estatistika ngayon ay unpredictable. At kung magpapatuloy siya sa pag-eehersisyo, magiging mali ang sitwasyon ng kanyang katawan. Pang-aasar na sinabi ni Go-jin nais niyang maging mas malakas upang mapanumbalik ang kanyang tunay na lakas. Magsusumikap pa siya lalo sa pag-ehersisyo sa larangan ng pagsasanay na ito, bukod pa doon ay nag-e-enjoy siya sa pagkakataong ito, at ang panahon ay napakaganda.
Nais din ni Go Jin na matutunan ang mga diskarte sa swords dahil ang pagtuturo ni Blackstone ay tumpak. Mapayapang nakatayo doon si Go Jin at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Blackstone na marami siyang sinasabi, ngunit ngayon ay kailangan niyang tumugon. Yumuko si Blackstone na nag-aalala at pinapahayag na ang tanging kakaiba sa kanya ay ang kanyang pagka-POO. Pagkatapos makinig sa kanya, nasorpresa si Go Jin habang nakatayo doon siya ay 15 taong gulang pa lamang at nagtitipon na ng maraming puot dahil sa kanyang pamilya. Isinara niya ang kanyang kamay sa pag-aakalang alam niyang nag-iisa siya. Ngunit kailangang niyang manatiling matatag. Si Blackstone ay tahimik na naghihintay ng kanyang sagot at si Go Jin ay nagsalita sa pagsasabing siya ay nahaharap sa maraming pagsubok. Samantala, ang isang lalaki ay dumating sa likod ni Jim na may nakasampay na espada sa kanyang balikat. Pinagmamasdan ni Go Jin upang makita at iniisip na ang boses na ito ay kay Ko Jun Big. Ngumiti si Jun at sinabing ang huli nilang pagkikita ay nung natalo siya. At ngayon siya ay tumatakbo sa init ng araw sa lugar ng pagsasanay. Naalala ni Jin noong sinabi ni Jun habang nakalagay ang isang kamay sa kanyang ulo na siya ay isang lalaking walang talento, at sinabing sa edad na 24 ay naabot niya ang pinakamataas na ranggo. Tapos si Jun seryosong, sinabi niya sa kanya na 14 years old siya nung nakakuha siya ng rank 1 point, ngumiti si Jun, sinabing natatawa siya sa araw na pumunta siya dito para makita ang resulta ng kanyang pagsasanay, duda si Go Jin, na si Jun ay narito, ngunit si Jun ay galit, sinabi sa kanya na narito siya upang subaybayan ang kanyang mga aktibidad. Nagagalit si Jun dahil siya ay nandito na, ngunit hindi pa rin siya yumuko upang batiin siya. Natatakot si Go Jin nang makita ang kanyang magaspang na pag-uugali at pagkatapos ay iniyuko ang kanyang ulo. Ngunit sinapo ni Jun ang kanyang noo at sinabing siya ay talagang hanggal. Hinampas ni Jun ang kanyang pamalo sa ulo ni Go Jin. Sinabing nakita niyang nagsasalita siya, ngunit hindi nagsasanay. Ngumiti siya nang may pagkasartiko at tinanong ni Blackstone si Go Jin kung sino siya. Pagkatapos ay sinabi niya, pagkatapos hampasin ng isang pamalo, na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at pang-anim na anak ng big family, sinabi ni Yunkin kay Go Jim, na nabalitaan niya na siya ay magkakaroon ng kanyang oral manifestation seremonya ngayong hapon. At ang kanilang ama ang magiging judge, kaya't huwag siyang mawala ng pag-asa. Pagkatapos makinig sa kanya, inihayag ni Go Jin na hindi siya dapat panghinaan ng loob. At hindi siya dapat magsisi sa araw ng seremonyang ito ng bawat araw. Samantala, ang bawat isa ay nakaupo at iniyuko ang kanilang ulo upang salubungin ang patriarka. Ganon din si Go Jin na nakaupo at nagbibigay galang. Sinabi ni Blackstone sa kanya, so tatay niya yun, na sinang-ayunan niya, at nagtanong tungkol sa mga kwento tungkol sa kanyang ama. Si Jin ay tumayo at nakinig kay Blackstone na ang kanyang ama ay napakalakas, at bukod sa kanya ay maraming malalakas na tao ang nakapalibot sa kanya. Si Jin ay galit, lumingon sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanya, pagkatapos ay malaman ni Blackstone sinabi niyang gagawin niya siyang isang henyo.